Yes, he is here with us today. Please welcome Seth Benelin! What's up, Kabangula? It's me, Seth. Hi, Seth. Kumusta naman? Hello po. Ano kanina nung bumeso yung bata ko sa ang bango? Bango ba ako Sakto lang, sakto lang. Pero kanina, sinasabi mo bago tayo nakakabahan ka. Yes. Ba't anong nakakamdaman mo? Bakit ka nakakabahan? Hindi, kasi ang akala ko talaga na parang unang-una, hindi mo na-expect na magkakaganto. Sa totoo lang, tapos parang nung una, sabi ko, okay. Tapos biglang kahapon, pagtingin ko ng call time, sabi ko, press con. So sabi ko, press con? Di ba maraming camera pag press con? So sabi ko, naku, ang haba ng buhok ko, pansin nyo naman, tinali ko na lang. So, yeah. Pero sobrang saya ko, sobrang saya at sobrang grabe. Hindi ko makakalimutan to, minanda sa akin ng Star Magic ng ABS. Thank you po, thank you, Lee. Thank you. Yeah. Yes, pero baka naman natin ng Star Magic family, Seth. Alam mo, ganito talaga. Siyempre, dapat celebrate natin yung mga milestone ng ating Star Magic artists. At yun na nga, nagkaroon ka ng isang milestone in your career recently. Congratulations! Sa Breakthrough Performance Award. Okay, so, kwentuhan mo naman kami kasi kanina nakita na natin pasulit na dun sa sinabi mo na tinanggap mo yung award. Pero ngayong halos parang isang month na yung nakalipas. Ano yung feeling? May mga gusto ko bang itagha? May mga hindi ka ba napasalamatan? Ano bang gusto mong sabihin ko sa award na yun? Yung award na yun, di ko talaga siya, di ko in-expect. Hindi ako makapaniwala. Mga siguro, late reaction, yung pag-ano ko, siguro nung pag-uwi ko, saka ako naramdaman, saka ako inawakan yung trophy na ganito pala yung pakiramdam kapag parang napansin yung ginawa mo, napansin yung talento mo na binigay. So, nung pag-uwi ko, grabe, gising na gising sila mama noon kasi late na rin natapos yung gabi ng parangal. So, sila mama, hinintay talaga ako at gusto nilang mahawakan yung trophy. Tapos yung pinost ko, hawak namin yung trophy, tas hawak din nila, tas parang ganyan yung so, sobrang saya ko talaga. Siyempre yung mga tagumpay yung buong pamilya yun eh, no? So, paano kayo nag-celebrate? Kain, yun na. Pagdating ko sa bahay, may ulam na paborito ko. So, yun, pinaghanda lang ako nila mama ng pagkain kasi nakauwi na ako, late na rin talaga. So, kumain lang kami, nagkwentuhan. Saka, nagbalik tanaw rin kami. Yun lang naman, parang kwentuhan tungkol sa mga dati, mga nakaraan na ngayon, tinan mo, ganyan. Kahit na breakthrough, sobrang laking bagay na yun sa akin. Hindi ko na makakalimutan yung gabi ng parangal na yun. Yeah. Maganda no, na kwentuhan ko yun kayo tungkol sa mga nakaraan. Ibig sabihin na parang self-reflection kayo nung journey mo so far. Mamaya marami pang tanong sa iyo yung mga friends natin from the press tungkol dyan sa award na yan. Pero sa may pag-usapan naman natin, yung pelikula, yung My Future You, na maraming positive reviews, positive feedback na nakuha. Ano pa rin ang damot? Yung My Future You, unang-una, DJI, hindi talaga siya pang MMFF. Yung totoong sked niya, ipapalabas siya sa cinema, hindi siya pang MMFF. Dapat ipapalabas siya September, tapos hanggang sa nabago. Tapos hindi namin alam, parang sinabi lang sa amin na binato na daw nila sa MMFF yung pelikula. Pero late namin nalaman. So, ang sabi sa amin, pray lang na sana makapasok. So, yun, nakita ko, ang nagsabi sa akin, si Francine, siya yung nagsabi sa akin na pasok daw sa MMFF yung pelikula kasi nakita niya sa post. As in, pinost lang ng Regal, tapos hindi namin alam. So ako, talagang napabalik ako ng bahay kasi pasakay na ako ng kotse. Talagang, sabi ko, pasok yung pelikula sa MMFF. Saka hindi ko ina-expect ng MMFF is napakalaking. Parang talagang, ganito pala dito, nakakagulat. Parang ibang klase, parang kung makapasok ka dito talagang hindi mo makakalimutan eh. Hindi mo dadalhin mo. Yung experience namin ni Francine sa buong pelikula, nakapagod pero hindi namin ramdam yung pagod kasi lahat naging worth it. So,
yun, sobrang tuwa namin sa My Future You. Hindi namin na-expect yung pelikula, pang MMFF, di namin na-expect. Pero eto siya, saka nakakuha siya ng 4 na award. Yes, congratulations. Ngayon nabanggit mo na nga si Francine. So, how was it like working with her, yung experience sa My Future You? Tsaka sabi mo nga, hindi niya ina-expect ang lahat. So, paano kayo naging support system ng isa't isa na ginagawa niya itong pelikula na parang biglang bigger than originally planned? Bago dumating ang My Future You, lagi na kami magkausap. Yung Francine, kung anong gagawin namin, kung anong susunod na proyektong gagawin namin. Tapos maraming na hindi natuloy. Maraming hindi natuloy. Naintindihan naman namin yun. Pero it doesn't mean na hindi kami, mawala kami ng pag-asa ni Francine. Talaga naghintay kami hanggang dumating ang My Future You. Tapos, nung habang sinushoot na namin to, sinabi talaga namin na dito tayo makikita ng tao. Kahit sabihin natin na iilan lang makanood, dito pa rin tayo makikita ng tao. Sabi namin magiging portfolio namin to para sa karera namin. Kaya brainstorm kami ni Francine, kami magkausap palagi, suggestions, open kami sa isa't isa. So, corrections din, open din kami sa isa't isa. So, nag-work yung team namin, nag-work yung pagtatrabaho namin dalawa. Saka, sobrang niya akong tinulungan, sobrang concerned siya sa damit ko, sa itsura ko. So, yun, talaga nagtulungan kami. Hindi namin ginawa tong pelikula dahil trabaho lang namin. Sinapuso namin yung buong pelikula. Well, yun naman sa mga hindi natuloy ng work kasi may mga bagay talagang hindi na. Yeah, oo. Saka, patience lang talaga. Saka, prayers lang. So, Tsaka ito namang natuloy, di ba? yes, worth it, di ba? Nag-a-afford. Yes. At yung buong pelikula, congratulations. Okay, ngayon naman ay ready ka na ba? Ito na yung kinakabahan kasi kakausapin na natin ang napakarami nating friends from the media na nais magtanong. So, uunahin natin itong ating friends from the media from Inquirer.net, si Hannah Malorca. Pero ako yung mag-answer ng kanyang question. So, nire-reserve ko na yung boses ko sa mga fan nila. Ito yung question niya. I'm sure dumating yung moment ng self-doubt nung pinili ka bilang leading man sa My Future You. Self-doubt na. So, ano yung naging reminder mo sa sarili mo kung ang galingan ang iyong pagganap? Sa lahat po ng ginagawa ko, ma'am, sobrang mahihain ko po talaga kasi sobrang, ewan ko nga saan ko nakuha itong ganito anong kinain ko, bakit kaya kong humarap sa camera. Minsan pag umuwi po ako sa bahay, talagang kino-compliment ako ng tatay ko lalo na, paano mo nagagawa yan? Kaya mong magsalita, kaya mong on the spot, kaya mong ganyan eh. So, Kasi kilala ka nila opo. Lalo na sa mga roles na ginagampanan. Lahat ng roles, malaki ang parte sa akin. Ang solusyon ko lang, kapag nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, siguro, mas lalo akong yumayabang. Yung parang, kahit alam ko na ito ako, kahit alam ko na ito ang suot ko, lalabas ako ng pinto na parang sarili ko lang kakampi ko eh. Sarili ko lang unang-unang pupuri sa akin. Tapos sarili ko pa binabash ko. So parang sabi ko na kahit maganda lang, gagawin ko yung best ko 100%. Kung ano makita sa akin ng tao, yun ako. Hindi, minsan sa pag-aartista, kailangan mo ring haluan ng personal mo eh. Kailangan ikaw pa rin yan. Hindi ko tinatanggal yung pagiging ako sa bawat pagiging artista ko at sa pagiging aktor ko. Yeah, yun po. So yung yabang mo, yung parang bilib sa sarili. Yes, opo. Linalakihan mo lang yung bilib sa sarili. Kasi kailangan opo, kasi kailangan. Kasi ikaw dapat yung unang naniniwala sa sarili mo. Kahit na may mag-push sa'yo, may magtulak sa'yo, pero kung sarili mo naman, hindi mo kakampi. Hindi mo, kasi parang dapat kinakausap mo yung sarili mo na kaya natin to. Self-motivation. Kaya natin to. Kahit anong mga, kahit
nakakahiya tayo, kahit na ganyan yung itsura natin, go, kasi ito tayo. Masaya ako ginagawa to, kahit magmukhang pangit ako sa camera, okay lang sa akin. Kahit na minsan, pumunta ako ng ABS, hindi naka-blower yung buhok ko. Yeah, sabi ko na, okay lang, ito kasi ako eh. Hindi all the time na gusto ko makita rin ng tao kung ano ako. Hindi palaging artista, hindi palaging ano. So, yeah, kinakausap ko lang sarili ko. Yan po. Ayun lang ano yung strategy. Hindi natin i-share. So, pag mawawala tayo ng Pilipinas sa tingin natin, diba? Authenticity is okay lang ipakita yung totoo. Yeah. Okay. Ngayon naman, second question ni Hannah. Aside from romance, anong genre pa ang gusto mong gawin? At sino-sino pa ang gusto mong makatrabaho? Dami. Siguro sa genre po, gusto ko talaga drama. Gusto ko ng drama. Gusto ko rin ng matsubukan ng bad boy. Hindi naman. Gusto ko lang masubukan ng action. Yan, mga action. Pero hindi naman yung gusto ko ng paunti-unti. Gusto kong pag-aralan ng action. Yung bad boy na sinabi mo, like gusto mo kontrabida, gano'n? Yung parang bida pero kasi kadalasan nagagawa akong role, mabait, anak na ganyan. So kung maranasan yung challenge para sa akin na paano ko yung maginoo pero paano ko, ano kaya tsura ko kapag dinagdagan ko ng konting angas yung isang karakter, tapos ganyan. So gusto kong subukan magtimpla ng ganong karakter. Hindi, yung bida na mabait na medyo bad boy. So, mabait pa rin in the end, you know? Yung action, yung action naman, syempre ano yun madugo yun sa training, all handa ka lang sa mga. Yes, opo. Pero gusto ko muna siyang simulan sa maliit. Gusto ko munang matutunan kasi hirap ang action eh. Nakakapagod, hindi maiwasang masaktan. Then so, yun ang gusto ko rin pag-aralan o unti-untiin. Buti alam niya na gano'n talaga hindi ko iwasan. Yung iba kasi nagugulat, pero ikaw naiintindi mo agad yung action. Okay, thank you so much. Thank you po, ma'am. Okay, now ito naman siya ang magtatanong sa iyo. From Mega Kapamilya, ay wala. Okay, sige. Ito naman, ako na lang ulit yung magtatanong sa iyo. From Mika Sapio of ABS-CBN. Kasi tulad mo, mahihain din sila. Mahihain din sila. Okay, ako yung magtatanong. How was your LMFF experience? Okay, yung kabuuan. Kanina medyo napahagitan mo na to na nagulat ka. Uy, dito pala. Nung bata ka ba, hindi ka ba parang MMFF? Ano yung alam mo sa MMFF? Ang alam ko talaga sa MMFF, nanonood, first of all, nanonood din talaga kami ng sine dati. Kaming pamilya. Tapos pag nanonood po kami, talagang tinitignan namin kung anong papanoorin namin. Uy, mimik kasi dami. Opo, kadalasan po nun, ang lagi namin nakikita sa sinehan, which is si Meme Vice, saka sila Tito Vic, si Sir Vic po, yun yung mga Enting Gabisote, gano'n, Private Benjamin, naman yung makakalimutan. Opo. So, nung in-announce na pang MMFF kami, yun agad pumasok sa akin na dadating sa Kapaskuhan, pagpipilian din yung pelikula natin. So, yun agad naisip ko. So, sabi ko na, hindi lahat ng tao mapiplease natin manood ng pelikula. Pero yung buong experience ko sa MMFF, nagulat ako sa mga tao. Saka, unang-una, yung line-up ng MMFF, lahat po ng entry, 10 pelikula, ang gaganda. Saka ang gagaling po ng mga kasabayan namin, mga senior actors doon, ang mga magagaling, mga actor, actress, ang dami. So, parang short period of time, naging magkaibigan. Nagkakatagpo kami. Isa lang yung mission namin na
na itulak yung pelikula namin ng bawat isa, ng bawat entry, itulak at ipakilala sa tao at buhayin muli yung pelikulang Pilipino. Yun po talaga yung parang pinaka-ano ng MMFF, yung 50th anniversary na buhayin ulit ang spirit ng pelikulang Pilipino. Yun po yung mission naming lahat ng 10 entries na yun. Kaya hindi ko makakalimutan na naging parte ako ng 50th anniversary ng MMFF. Yes. Sobrang supportive na, Opo. lalo na this year, ng pelikula ng bawat isa. And ang dami ng comments na magaganda, no, tungkol sa movie niyo. Speaking of comments, eto na, magbabasa tayo ng ilang comments ngayon sa ating live stream. Sabi, from YouTube, bagay yung style ni Seth. Ay, Salamat. sabi mo kanina, pinatandi mo lang, tinali mo lang. Ito naman sabi, uy, action projects for Seth. Yan, nasagot ko po yan ni Seth kanina. Gusto niya nga ako magka-action project. At bagay sa kanya yung bad boy. Alam mo, totoo, parang pwede nga, bagay. Kayang-kayang dahil magka-action. So, keep on commenting down below po yung mga reactions, yung questions for Seth. At try natin basahin. Okay, ngayon naman, another question from Mika, sabi yo. What can your fans look forward to for Seth this year? Ano ba ang 2025 to Seth? Na-announce naman na to. Abangan po natin ang TV series na Nobody. Nobody po. Pinaplano na po. Hopefully na mag-shoot na, magsimula na mag-start. May inaayos pa lang po at kinukompleto pa po ang cast. Pero yun po ang unang aabangan sa akin po sa 2025. This 2025. Speaking of cast, kasama dyan si Gerald Anthony. Yes po, sila Sir Gerald, JC De Vera, RK Bagatsing, of course, Francine Diaz, sino ba? Hindi pa nasa-send yung, abangan po natin. Yes. Pero yun, may aabangan po tayong TV series from Seth this year. Alright, now, let's go to the questions of Kapamilya Online World. Ngayon na may acting recognition ka na, dahil sa My Future 2, gaano ka ka-excited na makagawa ulit ng pelikula? At open ka ba na gumawa ng pelikula na hindi mo nakasama si Francine? Yung una pong tanong. Yung unang tanong dun muna sa gaano ka ka-excited gumawa ulit ng pelikula? Sobrang kumbaga, full tank tayo, parang ganado tayong magtrabaho and pangalawa kung open akong hindi na makasama si Francine or tumanggap ng solo na project. Para sa akin, lagi namin ito pinag-uusapan ni Francine. The end of the day, si Francine, pumasok siya as Francine. Pumasok siya sa ABS, nagtrabaho siya unang-una as Francine. Ako rin naman po as Seth. Lagi namin itong pinag-uusapan. Lagi namin talaga ito pinag-uusapan. Masasabi ko na si Francine ay napaka-suportado sa akin. 100% siya nagbo-boost. Lagi sa akin. Yung pagiging aktor ko, lagi niya ako kino-compliment. At nagiging wais din siya. Wais sa mga project. Kasi sa pagiging aktor din po kasi kailangan hindi ka basta-basta lang, kumari may binato sa'yo, kailangan ikaw yun eh. Kailangan mo pagandaan. Hindi yung basta kapag alam mo hindi mo gamay o hindi ko isasabak yung sarili ko doon. Kasi ako lang yung mapapahiya. Ako yung sa akin yung comment ng tao. Craft ko yun, kailangan alagaan ko yun. Kaya si Francine nagiging wise. Minsan siya yung nagsasabi sa akin kung ano mga dapat kong gawin. At ngayon na natapos namin ng My Future You, kung okay kami na tumanggap, masasabi ko na yes, suportado namin ang isa't isa. So yes, the answer is yes. Open po sila. Okay, now let's go to our next question from Certified Kapamilya. Mahihain talaga sila. Ako yung magkakanong question sila. What are you most
thankful for last 2024? And what do you look forward to the most this 2025? Bilang January nga, no? So ito na yung self-reflection. So, Anong, pinaka-thankful for sa 2024, tsaka pinaka-excited sa 2025. sa totoo lang, thankful po ako noong 2024 sa mga taong nakapaligid sa akin. Taong nakasuporta sa paligid ko, taong naniwala, mga taong nakinig sa bawat kwento ko. Hindi ko na po sila isa-isayin pero sobrang laking pasalamat ko sa kanila. At yung natutunan ko naman sa 2024, siguro yung pagiging paano ko ba sasabihin? Medyo malalim eh. Siguro yung pagiging pagiging pagpapahalaga sa kung anong meron ka at kung sino ang kasama mo. Hindi lang kung ano ang meron ka, kundi sino ang kasama mo. Kasi kadalasan kung anong meron ka, nakakalimutan natin kung sino yung kasama natin. So, yun, kung sino ang kasama natin na natutunan ko rin na mas maging bukas, mas maging open. Kasi masyado po akong, kumbaga, hindi naman pribadong-pribado, pero mas mga kaibigan ko, kung sino yung mga kaibigan ko, nung high school ako, sila pa rin kaibigan ko hanggang ngayon. So, okay na ako doon sa mga kaibigan ko, sa mga nakakasama kong tao, okay ako sa kanila. So, mas open lang para open sa suggestions, open sa mga comment, open sa mga payo. So, parang mas naging bukas ako, mas sige, kasi alam ko na may mga taong nagmamahal sa akin at hindi ako dadalhin sa ikakasama ko. So, natuto rin ako magtiwala. Ulit, yes. Ulit. Ay, may ulit. Okay, naman. From Trisha Matias of Colombia, guys. Congratulations on your Best Supporting Actor nomination at the recent MMFF. How has this recognition changed your goals and motivations as an actor? Nabago ba? Kasi syempre alam mo, pinag-recognize Opo. mo. Kasi sa totoo lang, yung nakuha ko pong award, Breakthrough of Artist of the Year Performance, kahit yun yung award, sobrang napakalaking bagay at nakakatakot kasi dapat sa susunod hindi na breakthrough. Parang napipressure po kasi may mga comment ng mga tao na nakabasa po ako na ganyan, sana ganito, sana sa susunod mas maanong award yung mga nagmamahal na suporta sa akin, yung mga kino-comment. So, natutuwa ako pero same time din, kinakabahan ako kasi paano kung hindi naman laging best eh. Hindi naman laging maganda yung mapapakita mo eh. Hindi lahat din ng tao magugustuhan yung ginawa mo. So, sabi ko na basta kailangan yung pagganap ko sa karakter ko dito kay Lex sa My Future, kailangan sa susunod, mas buhayin ko ulit yung karakter. So, yun ang pinag-aandaan ko. Yes po. Yes, oo. Tsaka, yung Best Actor nomination po pala ano. At least may nomination na. Malaking bagay din yun. Tsaka yung mga kahilera mo dun sa Best Actor nominees, di ba? Yeah. Ibang klase. So, congratulations Thank you, on that. Now, let's go on to the next question. Okay, of course, even with a recognition like that, learning continues. So, how are you honing your acting skills now? And what is something you wish to improve the most? As an actor? Paano ko siguro, pagnood ng mga pelikula, mahilig po akong manood lalo na pag nasa bahay ako, movie marathon, yung mga sikat na artista. Minsan nga, pinopost ko pa eh, tapos tinatry ko yung lines. Oh! Minsan tinatry ko kung anong sinabi nila kapag may yung parang buhay na buhay yung parang yung linya na yung tumagos talaga sa akin. Minsan pinupost ko tapos parang iniisip ko siya na ako yung minsan sinasabi ko. Ang balik. Pero hindi naman. Hindi mo parang pinakausap yung sarili. Yeah, ganun po talaga. Kailangan, yung dadaanan po yun ng mga aktor. At
yun, isa na rin para ma-improve. Opo, training, panonood. Saka, Ano ba yung gusto mong i-improve naman sa bilang isang actor? pag-i-English ko. Nagiging totoo na po ako. Yes, opo. Siguro yung pagsasalita ako ng English. Opo. Tinitake ka bang classes ngayon? Gusto mo bang mag-take ng classes? O, nanonood din na. Kasi gano'n din eh, natututo ka kapag nanonood ka Kasi ng mga si Francine minsan, series. pag magkausap kami, English. Oh, Tuturuan niya ako. pinapractice na Yes, rin. opo. At lumaki kasi po talaga ako na hindi nakakarinig ng English. So, nahihirapan po ako na magsalita. O minsan yung pakiramdam na kapag nagsasalita ka parang ang weird sa sarili mo. Ganun po yung nararamdaman ko. Pero sa pandinig na iba, okay naman siya. Lagi sinasabi sa akin na okay naman. So, yun ang pinag-aaralan ko. Kaya rin nanonood ako ng mga pelikula na English. Yes po. Oh, marami natututo dyan. Opo. Ayos na naman tayo. Series, mga gano'n, na-adapt mo yung accent nila rin. Kasi Yes. depende rin, hindi basta nag-English ka. English eh, dapat maganda rin pakinggan. So, inaaral po. Yeah. Ihirapan natin yan. Kahit yung mga k-drama, di ba? Mauna na tayo tuloy yan tayo sa mga k-drama. So, magandang proseso yan. Manonood ka. Okay, and ito naman, sabi ni Trisha Matias pa rin, is there a role that you never imagined yourself doing years ago, but are open to exploring now? So, meron ka bang role na, yung dati pa na hindi ko kaya lang, pero ngayong, syempre, ilang years ka na eh. Yung, kung sa mga nakanood po, yung MMK ko, isinabuhay po namin yung Plazo Brothers. Yung matagal na po, 2019, nag-MMK ako. Tapos, ang ginawa sa akin, parang may sakit po doon yung mga Plazo Brothers. So, prosthetics, tapos kalbo ako. Yeah. So, gusto ko rin masubukan yung mga ganong bagay. Gusto ko pang ulit balikan, yung hindi ko kakalimutan. Yes, opo. Isa sa mga, para sa akin, masterpiece yung mga ganun eh. Sobrang dapat yun talaga. Sinasabuhay mo yung mga ganun, ano eh. Yeah. Okay. Ito naman from Kapamilya Vibes also. You were recognized as breakthrough actor during the MMFF Awards night. Anong feeling and may mentor ka ba sa mga roles na gusto mo pang gampanan? Parang nasagot na po natin yung question. So, next time. From Nikki Wang of Manila Standard. How does it feel to be recognized at the 50th MMFF for My Future You? And what does this recognition mean to you personally and professionally? I think medyo nasagot na rin po ni Seth kanina. So, dito tayo sa next question niya. Given the popularity of Francef, how long do you envision continuing with the Love Team? And would you consider setting aside solo projects for the time being? Yan, Ito, expound tayo. yan ang malaking tanong sa isang love team. Oo. Yan ang malaking katanungan sa isang love team. Pero ang sagot ko po dyan kung how long, gusto ko kasama si Francine. Hindi ko masabi kung hanggang gaano kahaba. Masasabi ko lang, gusto ko pa siyang kasama. So, hanggat maaari, gusto ko na pag umakyat ako sa entablado, gusto ko siya yung nandun. Gusto ko pelikula namin yung dahilan ng pag-akyat namin sa entablado. Totoo lang po ako, yun talagang nararamdaman ko. Kaya yung tatanungin ko how long, hindi ko po masasagot. Basta ang sa akin gusto ko. Hindi namin alam. Kasi kami, gaya po ng sinabi namin, aktor po kami. May mga panahon na may mga karakter na isa lang. May mga karakter na gagampanan lang ni Francine. Hindi ako kasama at susuportahan ko si Francine doon. May karakter na ako lang, so alam ko rin susuportahan ako ni Francine. Yun ba? Thank you very much. And I think that's it for our questions. Meron pa po ba tayong ihatid na? Yes, wala naman na. Okay. Thank you very much for all of your questions. Now, lastly, Seth, ano ang mensahe mo para sa lahat ng mga ngayon? Ang dami nag-comment. And of course, sa mga friends natin sa the media. Yes, unang-una, maraming salamat po sa pinunta ngayon sa ating media family na nandito. Maraming salamat po. Sa lahat na nanonood sa live, hello po sa inyo
mga kapamilya, sa lahat na nagko-comment dyan, na pag-interact sa Spotlight Press ko ng Star Magic. Maraming salamat po. At asahan nyo pa po ang mga nagagandahan at mga kaabang-abang na proyekto ng ABS-CBN ngayong 2025. Marami pong dapat abangan. Yes po. At maraming salamat din sa iyo, Seth, for giving us time dito sa Star Magic Spotlight Press Con. Again, gusto talaga natin i-celebrate yung milestone in your career. Congratulations sa Breakthrough Performance Award sa MMFF for My Future Thank You. you po. And abangan natin ang Nobody! Yes, abangan po natin. This year na po, abangan natin sa 2025. And again, to everyone watching, maraming salamat po. To our media friends, thank you for joining us. Pero, huwag po kayong aalis dahil ang susunod po natin makakasama ay hindi lang maganda, kundi pinakamaganda. Nandito po siya sa isang official na list. But later on, makikilala natin kung sino siya. Pero sa ngayon, maraming salamat. Once again, Seth Fenelin! See you later, boy, maalis! Ni Francine at kay Francine na hindi ako pinabayaan. Alright, pressure ka ba din sa award? Sobra po, sobra. Hindi ko nga alam kung tama ba yung sinabi ko sa stage. As in, sobrang impromptu nung speech kong yun. Pero, the end of the day, pag uwi ko sa bahay, bago ako matulog, sobrang gaan sa pakiramdam. Sobrang worth it. Ano ang kaabangan sa'yo yung Nobody? Anong magiging character mo sa Nobody? Meron ka na ba idea? Hindi pa ito pwede sabihin. Okay. Hindi po. Okay, segue na lang ako. Nasabi mo kanina sa interview with Dai is okay lang naman sa'yo kahit na hindi kayo magkasama ni Francine. Pero can you elaborate more? Yeah, kasi unang-unang ginawa ko yung, di ba nag-music ako, nag-focus din ako sa music ko. So, yes, alam ko susuportahan ako ni Francine. Alam ko susuportahan ko rin siya. At yung tagumpay ko, alam ko na matutuwa siya. Pero for now, gusto niyo magkasama kayo? Kasi may Nobody. Yes, gusto muna namin pinaghahandaan din namin yung Nobody kasi matagal din kaming hindi nag TV series. So excited kaming gawin yung Nobody. Last namin yung Dirty Linen. So eto Nobody TV series din. So, Alright. Thank you so much. thank you po.